Oh, ready na kayo. Ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga talagang kung merong Rendon Labrador. Labrador ba pangalan? O Labrador? Ewan ko ano ba pangalan ng Rendon na yun. Kung merong Rendon ang mga vlogger, merong Attorney Libayan ang YouTube. Okay? Eto, pakinggan ninyo ha. Pagpasensya nyo na, alam kong sasakit ang mga tenga ninyo. Kumuha na kayo ng Biogesic Tempra, pero importante ito. Ipapakita natin dito ang sablay na naman ni Attorney Libayan. Well, ito mga kabatas natin. Pakinggan natin itong sinabi ni Senator Attorney to mga kabatas natin. Tandaan nyo Tolentino. Okay. Ito kasi ang gist o kabuuan ng sinabi niya. Supreme Court decision pwedeng baguhin ng Kongreso. Alam nyo, tinignan ko sa... At ano na sabi niya? Let's establish the argument. Ano sabi niya? Ito ang gist ng lahat ng kanyang sinabi. Sa madaling salita, sumasang-ayon siya sa sinabi ng news. Anong sabi ng news? Supreme Court decision pwedeng baguhin ng Kongreso. According to Senator Francis Tolentino. Sa madaling salita, sinasang-ayunan niya yung sinabi ng news. Tama, mali. Di ba? Kaya nga sabi niya, tiningnan pa nga niya yung comment section. So, in other words, okay siya doon sa caption. Supreme Court decision pwedeng baguhin ng Kongreso. Tolentino. Sumasang-ayon si Libayan na yun ay talagang sinabi ni Tolentino. Ulitin ko. Sa madaling salita, sabi ni Attorney Libayan, sinabi ni Tolentino na pwedeng baguhin ang desisyon ng Supreme Court. Okay? Sabi ni Tolentino, sumasang-ayon si Libayan. Ituloy natin. Comment section In fairness, no? Marami ang nagsasabi na baka hindi pwede. Okay, papaliwanag ko sa inyo mga kabatas natin, let's go. Introductory statement made by Senator De La Rosa as well as Chairman Amy Marcos. Okay. Indeed, it is Ito. 3 Masters of Law, 3 law schools abroad at Masters on National Security Administration, National Defense College of the Philippines. Buti, sinabi niya. Maraming natapos. Anong sabi ni Libayan? Credentials pa lang, taob na ako. Di ba? Pero, I will still disagree. Let's go. is about time that we amend the obsolete provisions of the Omnibus Election Code as well as the though not that age-old archaic provisions of the party list system. Ano sabi niya? Tagalog. Let's amend. Okay? Tatagalog natin yan. Let's amend the provision doon sa Omnibus Law pagdating sa election ng party list. Linawin natin. Ano sabi ni Tolentino? Amend yung batas pagdating sa eleksyon ng party list. Yun ang sinabi niya. Tingnan nyo interpretasyon ni Libayan. Madam President, I totally agree when you cited atong Paglaom versus Comelec, a 2013 case. And I would like to advise the lawyers here present. There is a provision in our Constitution which provides that this is Article 6, Section 5, which contains this phrase, as may be provided for by law. Okay, mga kabatas natin, no? Sino yung unang naglabas dyan? Yung as may be provided for by law? Si Senator Juan Ponce Enrile, di ba? Kasi, nung pinapaliwanag ni, ex-senator ni, Attorney Juan Ponce Enrile nung pinapaliwanag ni Attorney Juan Ponce Enrile yan, sinasabi niya na merong mga pagkakataon kung saan yung mga pag-amyenda o yung mga gagawin o gustong gawin ng mga senador ay hindi na kailangang idaan sa batas kasi
kung provided for by law na, they can actually do it. Right? That's the gist of the explanation, as provided for by law. Kumbaga, Mamaya papaliwanag natin na mas malinaw ha. Magulo siya magpaliwanag eh. Mamaya papakita ko sa inyo. as provided for by law, there is already an existing law. Ganon naman kasimple. Ganon kasimple. Kaya itong si Juan Ponce Enrile, mga kabatas natin, nung pinapaliwanag niya yun noon, nung na-interview siya, nung sinabi nilang, yung kung hindi nila maintindihan, itong mga senador natin, sabi niya, kung hindi nila maintindihan yung as provided for by law, they cannot understand anything. Because that is the most basic, mga kabatas natin, that is the most basic line in every law. Ibig sabihin, kung merong batas na nakalagay o nakalathala tungkol dyan, all you need to do is implement it. All you have to do is act on it. Right? Let's go. Meaning to say, Congress, the Senate, has the right to amend the provisions even though No, boo, Ayan. boo. No, I don't agree. Anong ginamit niya? The Congress has the right to amend. Amend. Okay? Ano yung pinag-uusapan? Anong batas yung pinag-uusapan? Are we talking about every law? Anong sinabi doon? Pinag-uusapan dito, it's about the law on sa election pagdating sa party list. Yun yung i-amend. Merong karapatan ang Kongreso na i-amend unless provided by law. Anong ibig sabihin nun? Ipapaliwanag ko. Anong interpretasyon nito ni Libayan? Tingnan nyo yung interpretasyon ni Libayan, ha? No. I don't know what particular provision in the Constitution ang hinahanap niya. Tapos tandaan niyo mga kabataan, I don't think na hindi daw niya alam kung ano sa Constitution. Kakasabi lang, di ba? Sa election. Bungol ka, bingi. Kasasabi lang, di ba, election? Kaya nga, ang pinag-uusapan dyan, ang problema kasi sa'yo, basta mo lang tiningnan, ay, mali. Hindi mo pinanood yung buong video at kung saan yung pagdinig na yan. It's about amending the law pagdating sa party list. Nahirit ka ng hirit eh. Alam mo yung bigla na lang kaibigan yung papasok sa eksena nang wala naman siyang alam. O kasi ganito yan. Anong ganito yan? Hindi yan ang pinag-uusapan namin. Bungol ka? just natin, no? Ang ginamit niyang word is right. I think the senator here is confused with I think you are the one who's confused. Di mo alam kung ano yung topic nila. Honestly, nag-comment ka according dun sa nabasa mo. Hindi mo alam yung topic nila eh. a right and a power. 'Di ba? A right, mga kabatas natin, it is vested in you. A right, mga kabatas natin, Pinag-iiba niya pa yung right at yung power. Okay, fine. Hindi yan ang pinag-uusapan. Hihirit ka pa kasi. Hindi yan ang pinag-uusapan, Brad. no, nandiyan lang yan. Nandiyan lang yan. Binigay na sa iyo ng batas yan. Like for example, you have the right to remain silent. Karapatan mo yan. So itong mga pag ginamit, right, mas maganda pa lang sabihin, no? Itagalog na lang natin, right is karapatan. So sabi nito ni Attorney Tolentino, may karapatan yung Senado na baguhin yung mga Supreme Court decisions. Tingnan nyo kung gaano niya tinwis, ha? Oh, pinaliwanag ko kanina sa inyo. Ano sinabi ni Senator Tolentino? The Congress has the right to amend. Di ba? Amend the law pagdating po doon sa mga desisyon ng korte. Ngayon, binaluktot niya, tinanggal niya yung amend. Ang sinabi niya, binasa lang niya. Ganun siya kahina ang kukote. Ang linaw na sinabi ni Senator Tolentino to amend the law, not the decision of the Supreme Court.
Naintindihan nyo? Balik natin ng konti para mas maintindihan natin, ha? Oh, ano na sinabi niya yung nilibayan? Ang ginamit niyang word is right. I think the senator here is confused with a right and a power. 'Di ba? A right, mga kabatas natin, it is vested in you. A right, mga kabatas natin, Ito, ang dami sinasabi, hindi naman yan ang topic. nandiyan lang yan. Nandiyan lang yan. Binigay na sa iyo ng batas yan. Like for example, you have the right to remain silent. Karapatan mo yan. Pag ginamit, right, oh, mas maganda pa lang sabihin, no? Itagalog na lang natin, right is karapatan. So sabi nito ni Attorney Tolentino, may karapatan yung Senado Na ano? na baguhin yung mga Supreme Court decisions? Well, the proper word, I guess, is power, kung yun ang gusto niyang sabihin. Oh. So sa madaling salita, ang issue niya it's about power and right na baguhin ang desisyon ng court, ng Supreme Court. Tama, mali? Di ba? So, sa madaling salita, ganito ho siya kahina ang kukote. Sinakyan niya yung nakasulat doon na Supreme Court decision pwedeng baguhin ng Kongreso. Oh. Alis tayo dyan. Yan kasi, paulit-ulit lang niya yan eh. Hanggang dulo, yan ang sinasabi niya. Mali si Tolentino kasi sinasabi ni Tolentino na may karapatan baguhin ang court decision. Okay? Ngayon, panuorin natin ng buo ang sinabi ni Tolentino at para makita ninyo out of context, unang-una ganito lang kasimple. Mali yung title na nakalagay doon. Hindi yun ang sinabi ni Tolentino. Mali yung caption. Eto namang gunggong na to, pasensya ka na, may pagkagunggong ka talaga, attorney. Yung nakasulat doon, di ba? Yun naman ang ininterpret niya. Na hindi naman sinabi ni Tolentino. Nagigets nyo? Why are you interpreting yung ininterpret ng news na yan na mali? Ano, bakit mali? Ito kasi ang sinabi ni Tolentino. Pakinggan nyo. Myself with the introductory statement made by Senator De La Rosa as well as Chairman Amy Marcos. Indeed, it is about time that we amend the obsolete provisions of the Omnibus Election Code. Dito pa lang, kitang-kita mo na, what is the context ng kanilang pinag-uusapan? Always remember, a text without a context is a pretext. Pag ikaw papasok sa eksena, usapan, kailangan alamin mo ang konteksto. Hindi yung sabat ka ng sabat, hindi mo alam ang pinag-uusapan. Ito ang pinag-uusapan. Ano? Amend the law on election. Ayan, kaya nga yan, no, Committee on Electoral Reform and People Participation join with committee. Sa madaling salita, anong pinag-uusapan dito? Sagot! Eleksyon. Batas pagdating sa eleksyon. Ang linaw, di ba? O, tuloy. Ano? Anong ginamit? Amend. As well as the, though not that age-old archaic provisions of the party list system. Madam President, I totally agree when you cited atong Paglaom versus Comelec, a 2013 case. And I would like to advise the lawyers here present. There is a provision in our Constitution which provides that this is Article 6, Section 5, which contains this phrase, as may be provided for by law. Meaning to say, Congress, the Senate, has the right to amend the provisions even though there are Supreme Court decisions. Nagets nyo? Ang linaw eh. Sabi ko nga, grabe naman. may problema nga siya sa pagsasalita. May problema pa siya sa tenga. Ang linaw na sinabi, the Congress can amend the law even if there is a decision of the Supreme Court.
Walang sinabing, the Congress can change the decision of the Supreme Court. Antang... Nagigits nyo ba? Ewan ko, ako lang ba yung... Ang linaw na sinabi, the Congress can amend the law. Ano ang i-amend? Yung law. Ano ang sabi ni Atty. Libayan? Ano ang babaguhin? Yung decision ng court. Ang layo na... Ang layo ng law, batas, at saka yung decision of Supreme Court. Ang sinasabi na i-amend ng Congress ay yung decision. Sorry, hindi pala decision, sorry. Yung batas. Ulitin natin ha, para marinig natin. The provisions, even though, Ulit. to say, Congress, Congress. the Senate, Senate has the right to amend the right to amend. Ano ang i-amend? Ano? provisions, even though there Provisions of the law. Even though, are Supreme Court decisions. Even though we have Angkla versus Comelec, we have Banat versus Comelec, Ambagong Bayani versus Comelec, and even the cited Atong Paglaom. Alalahanin po natin, yung desisyon po ng Korte Suprema, sangayon sa Constitution natin, ay pwedeng baguhin ng Kongreso. Ito kasi yung pino-point out niya, na minisquote niya, na yung Supreme Court decision pwedeng baguhin ng Kongreso. Tinanong ko yan kay Senator Tolentino. Sabi ko sa kanya, Sir, merong bumabati ko sa inyo, isang abogadong pulpul. At ang sabi, pwede nyo daw baguhin kasi sinabi ninyo, pinakinggan ko. Sabi sa akin, bye, panuorin mo yung buong video. Totoo. Walang biro. Tinanong ko si Senator Tolentino kasi sabi ko sa kanya, merong isang attorney pulpul na binabanatan kayo ganito. At sinabi nyo daw na pwedeng baguhin ang desisyon ng korte. Panuorin mo yung buong video. Ang desisyon ng korte pwedeng magbago kasi ang korte, remember, ano ho ba ang judiciary? The judiciary is not a body that makes the law o gumagawa that make the law. Kung ano mang batas yan, hindi ho sila yon. Ang ginagawa ng Supreme Court ay nag-i-interpret ng batas at doon nila ibibigay yung kanilang hatol. Paano ngayon mababago yung kanilang desisyon? Tanungin ko kayo. Pag pinalitan ng Congress, which is, Congress means Senate and lower house, which is, yun ang kanilang jurisdiction, ang gumawa ng batas. So pag binago ng Kongreso ang batas, kunwari, ganito, ito yung perfect explanation. Ang sabi ng batas, ngayon, bawal ang kumanan. Yan ang batas. Halimbawa ito, bawal kumanan. Tapos kumanan ka. Anong sasabihin ngayon ng korte? Illegal yung ginawa mo. Why? Because the law says bawal kumanan. Paano ngayon mababago yung desisyon ng Supreme Court na illegal yung ginawa mo dahil kumanan ka? Gagawin ngayon ng Kongreso, bawal ang kumaliwa, pwede nang kumanan. Kasi kami ang gumagawa ng batas. Nagets nyo? So, kakaliwa. Tanong, sasabihin ba ngayon ng Kongreso, ng Supreme Court, mali ka pa rin. Bakit? Illegal pa rin ang kumanan. Hindi. Diba? Ano sasabihin ng Supreme Court? Pwede na yung kumanan. Okay na. Binago niya na decision niya. Bakit? Iba na yung batas eh. Ang batas, sabi na ngayon bawal na kumaliwa, hindi bawal na kumanan. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? That's the context of yung sinasabi ni Senator Tolentino. Ang problema kasi sa kay Libayan, pinakinggan lang niya yung kapiraso at saka yung incomplete na caption ng news. Hindi niya pinakinggan yung buo na sinasabi ni Senator Tolentino, the Congress has the right to amend.
So pag binago namin yung batas, definitely mababago ang desisyon ng Supreme Court. Bakit? Eto. Ang pinag-uusapan dito about the law on election. Ngayon, merong bawal na sinasabi ang Supreme Court. Bawal yan. Bakit? Ipapakita ko sa inyo ngayon. Ano ba yung sinasabi niyang article na yan? Eto ho yun, para makita ninyo. Ay ang article na yan about pagdating po sa eleksyon. Sabi dito sa Article 6, Section 2, the party list representation shall constitute 20... Ayan, ito yung batas pagdating sa party list, number 2. So yung korte, Supreme Court, magdidesisyon according to the number 2. Nagigets nyo? The Supreme Court will only interpret the number 2 and apply it sa mga nag-a-apply na party list. Tama, mali. Ngayon, ang sinasabi ni Senator Tolentino, we can change number 2 so that the Supreme Court will change their decision. Naintindihan niyo ibig sabihin? As simple as that. Hindi ko maintindihan bakit di maintindihan ni Libayan. So pag binago sabi nga kasi, only the Congress can amend. Yun ang kanilang trabaho eh. Pag binago nila yung number 2, magbabago na ngayon ang desisyon ng Supreme Court. Yung dating bawal, maaaring pwede na. At yung maaaring pwede dati, maaaring bawal na. Nagbago ngayon ang desisyon ng Supreme Court. Why? Ulitin natin. Balik tayo sa basic of law. The Congress can amend, pwedeng magbago ng batas. The Supreme Court only interpret the law. So pag nagbawal na ngayon, nagbago na ngayon ng Congress, pwede na ngayon, maiiba na ang Supreme Court. Naintindihan nyo? Ganun kasimple. Ano yung sinasabing as may be provided by law? Yan yung pinapaliwanag ni Senator Tolentino. Ibig sabihin ng as may be provided by law, okay? Ayan, nakita nyo yan. For one half of the seats already blah 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 provided by yan. Urban in when you use such words, as may be provided by law except ganyan. Sa madaling salita, sinasabi niya, yung pumunta tayo doon sa kanyang paliwanag pagdating po doon sa, ito, papakita ko ha, para mas malinaw. Yung sinabi ni Senator Tolentino. With the provisions, even though the resolution natin ay pwedeng baguhin ng Kongreso. Pwede pong baguhin. Isa lamang po sa kasaysayan ng Supreme Court. Ano yon? At sa Supreme Court na rin ng Amerika na nag-declare na hindi pwedeng baguhin. Yan yung tinatawag na as may be provided by law. Pag sinabi ng batas, etong batas na ito, hindi pwedeng baguhin ng kahit sino mang hinayupak. Pag sinabi ng batas yon, hindi pwedeng baguhin ng Congress. Yun yung tinatawag na as provided by law. Paano ko nalaman? Pinaliwanag sa akin ni Senator Tolentino yan. Alam mo ba, Banat, sabi sa akin, there is only one law that cannot be changed by the Congress. Ano yun? The Miranda rights. Bakit? Pinagtibay ng Supreme Court ng Amerika that this right cannot be changed by anyone and we adopted it. Nagigets nyo? Ganun kalalim si Senator Tolentino. Alam niya yung pwedeng baguhin ng Congress at alam niya yung hindi pwedeng baguhin kasi napag-aralan niya sa ibang bansa na ito yung batas na kaisa-isang batas na hindi pwedeng baguhin ng kahit sino mang bansa. Yung Miranda rights. Kaya nga tayo, tataka kayo bakit may Miranda rights?